So yan guys, natapos na po natin i-install itong trapal. So guys, natapos na po natin punuin itong pan. Ito po yung gamit natin, watts po ata ito. Kaya nilagay na po natin dito para may movement naman sa tubig kasi wala pa po tayo. Yo, what's up guys, another day, another fish video na naman po tayo. At sa video na to, tara samahan niyo ako dahil gagawin na po natin yung isa sa mga grow out pan ng mga fry na ating balon molly. Isa pa lang to kasi meron po tayong gagawin doon, pero ito, nagawa na po natin yung frame, kaya tara pakita ko sa inyo. Ito yung koi pan natin mga kahabi. At ayan po yung mga alagang koi natin dito. Chill na chill. Ito naman yung ibang fry natin dito. Yung second batch. Medyo malalaki na rin. Kaya kailangan na po natin ng mga grow out pan para sa kanila. Ayan o. Punta tayo doon. Hindi pa tayo nakapagdagdag ng tubig dito sa isang pan natin. Ito yung molly area natin. Malalaki na yung mga fry na nandito. Kaya kailangan nang ilipat. Malalaki na din yung mga tiyan ng mga breeder natin at malapit na rin tong mga anak, kaya kailangan na po natin ng maraming grow out pan para sa mga fry nila. Ito yung gagawin natin grow out area. Iyan. At ito po yung frame na sinasabi ko po sa inyo na lalagyan po natin ngayon ng trapal. Sa last video napakita ko na po ito sa inyo at medyo madumi pa. Ngayon nalinis na po natin at kita na po natin kung saan natin ilalagay yung mga tank. Ito, binigay lang sa atin to yung display din ng mga jewelry. Ayan. Tapos, di po natin pwedeng mapagdugtong kasi mahaba yung isa compare dun sa isa. Kaya di natin mapagdugtong at makapal din siya. Kaya wala naman po tayong pang cut ng fiberglass daw po ito. Ayan. Kaya ginawa na lang po natin ang paraan. Ayan. Nilagyan na po natin ito, tapos yan, para mag plain siya, tapos dagdagan pa po natin dyan para mag level dito at lalagyan na lang po natin yan ng trapal para magawa nating grow out pan. Nandito pala yung pagong natin. Goods po yung area na to kasi naarawan din po siya. Yan yung ginawa natin dun lang, tapos dito, pero siguro maglalagay din po tayo dito ng yung UV plastic para may pang sala naman ng mga dahon or net lang siguro. Tanggalin na po muna natin yung pagong para maging plain. Ilagay natin to, yan, tapos dyan din, ayan, at nalagyan na po natin, plain na po itong area na to. Tapos nalagyan pa natin to ng extra trapal para pang protect dahil may mga area kasi siya na nakaumbok, pero goods na yan. Ngayon mag-install na tayo ng trapal. Ayan po yung nabili natin trapal. Eto, kulay black yung napili na natin. Nasukat na po natin to, 12 feet yung width niya, tapos 2 meters yung binili natin. Yun yung sukat nitong frame po natin na to. Ayan. Medyo makapalin to. So, install na po natin. Bibilisan po natin to kasi parang ulan. Nakalimutan ko, maglalagay pa pala tayo ng extra trapal dito. Ayan, tapos na, pwede natin ilagay yung trapal na black. Eto kahabi, at nailapat na pa natin yung trapal. Ayan. Sakto naman yung sinukat natin. Fit na fit. Ayan. Ngayon, i-secure ko na po itong gilid niya. So, tape lang po yung gagamitin natin. Pandikit dito sa glass. At ayan po yung magiging itsura niya. Ayan. Malaki din tong grow out tank na to. Yun o. So, ayan, i-secure ko na muna. Tapos, linisin natin yung mga gilid-gilid niya. So, yan guys, natapos na po natin i-install itong trapal dito sa frame. Ito siya mga kahabi. Yung ginamit natin tape lang. Secure naman siya kasi glass naman po. Ayan. Gilid niya.
Importante may spacing pa din tayo para di mabinat yung trapal. Siguro gagawa po tayo ng overflow or pwede din naman ganito lang kasi medyo mababa po itong part dito compare po sa glass na to. Kaya yung tubig aapaw na lang po dito. Pero pwede naman po tayong gumawa ng overflow pag gusto po talaga natin na medyo mababaw lang. Dahil natapos na natin install itong trapal, pwede na tayo maglagay ng tubig dito. So ito guys, natapos na po natin punuin itong pan. Ito po yung gamit natin, dalawang timba na 16 liters pero pinuno po natin kaya nasa mga 17 liters each. Tapos nakapaglagay po tayo ng 30 na balde kaya nasa mga 510 liters po itong pan volume na ginawa po natin na pan na to. 17 times 30 kaya 510 liters ng tubig po itong nandito sa pan po na to. So eto mga kahabi, natapos na po natin yung unang pan dito sa area po na to kasi lalagyan pa po natin yan dyan, tapos dyan sa ilalim, tapos dyan, tapos dito. Marami pa tayo ilalagay dyan. May nakaabang na po tayo ng mga palanggana din natin dyan na ilalagay. So yan. Eto guys, nilagyan po natin itong maliit na pump. Meron po kasi ako ditong extra na 10 watts po ata ito. Kaya nilagyan na po natin dito para may movement naman sa tubig. Kasi wala pa po tayong sponge filter na ilalagay dito. Kaya pansamantala, ito na lang po muna habang sinacycle din natin yung tubig or in-age natin yung tubig para maging safe sa mga alaga isda po natin. Yo guys, day 2. Tara, check natin yung pan. Umulan pa. Ito yung pan, okay naman, wala namang leak, di naman bumaba yung tubig. Kaso nga lang, yung problema natin, ito pag di natin nilagyan ng bubong or ng net dito sa ibabaw, dito talaga mapupunta yung mga dahon at saka yung mga bunga nitong kahoy. Kaya kailangan po talaga natin itong lagyan ng net or ng bubong dyan sa ibabaw para di po napupunta dito yung mga dahon-dahon. Yun, umulan na naman, mamaya natin tatanggalin yan. Eto guys, nalinis ko na yung pan, natanggalan po natin yung mga dahon-dahon na lumulutang dito. At eto, malinis na. Yan, nalagyan na din po natin ang mga plants. At effective yung nilagay natin na maliit na pump dahil wala nang mga lumulutang yung mga alikabok. Yan, so mga ilang araw pwede natin itong paglipatan ng mga fry kasi magto 2 months rin yung first na release ng fry ng ating PKBM kaya kailangan na po nila ng mas malaking space para mas mabilis lumaki. Magamit din natin yung pinaglagyan sa kanila para dun sa mga ibang fry na sunod lang nila na pinanganak para mapalaki din natin. Ito yung mga fry na ililipat natin doon, medyo malalaki na kasi sila at ikakaling na po natin to para makuha natin yung mga balloon dito at ma-regrow po natin doon sa bagong gawa natin na pan. So yun, hanggang dito na po muna yung video na to. Maraming salamat sa pununod mga kahabi at see you po ulit sa mga susunod na video natin dahil pupunuin pa po natin yun ng mga DIY pan para sa mga fry ng ating mga balloon molly. So yun, hanggang dito na po muna. Maraming salamat. Thank you and see you po ulit sa susunod na video. Happy fish keeping. Fish out.